na lang iniwan ang tonet na ladang kamatis sa Bungabon, Nueva Ecija. Habang sa mga sakahan naman, hindi na rin inani ang ilan dahil wala nang bumibili. Samantala may ilang magsasaka na mas piniling ipamigay na lang ng libre ang kanilang aning kamatis. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, matagal nang nararanasan ng mga magsasaka ang pagbagsak ng presyo ng kanilang ani. Pinabarat na ng traders ang mga magsasaka. Sa halip na umangat, lalo pa itong bumaba. Ngayon nasa 4 na piso na lang ang kada kilo. Naging paulit-ulit na rin ang pangako ng gobyerno na maglalagay ng cold storage facilities para mapahaba ang shelf life ng mga produktong tulad ng kamatis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito lubusang nararamdaman ng mga lokal na mga magsasaka. May mga sitwasyon na hindi nabebenta yung lahat ng ani niya. So iniiwan na lang nila kasi kaysa ibalik pa nila sa lugar nila, gagastos pa sila ng transport cost. So dagdag pa ng grupong SINAG, huwag na raw sanang hintayin ng Administrasyong Marcos na mawala ng ganang magtanim ng kamatis ang mga lokal na magsasaka. sana nga lang matulungan sila para hindi ma-discourage kasi yun nga, baka maraming ma-discourage later na hindi na magtanim ng mga agricultural products. So that would pose a problem in the long term. Tugon naman ang Department of Agriculture. May mga programa silang nakalaan para matulungan ang mga magsasaka ng kamatis. Sabi ng DA, kung may sobrang ani, maaring lumapit ang mga magsasaka sa kanilang municipal agriculturist para humingi ng tulong sa pagbebenta ng kanilang produkto. To store yung mga perishable agri-commodities para una, mapataas mo yung shelf life, mapahaba, at pangalawa, yung presyo hindi fluctuating, kagaya ng sibuyas. Sa kasulukuyan ayon sa monitoring ng DA, naglalaro na sa 20 pesos hanggang 50 pesos ang presyo ng kamatis kada kilo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Habang patuloy na bumababa ang presyo ng kamatis sa farm gate, umaasa mga magsasaka na matutugunan ang kanilang hinaing sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga pangakong solusyon mula sa gobyerno, nananatiling ang hamon na tiyaking hindi masasayang ang kanilang pinaghirapang ani at higit sa lahat na makuha nila ang tamang kita para sa kanilang trabaho. Para sa Diyos